Hey, what's up guys? This is Parts TV again. For today's video guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-debloat ng inyong Android phone sa mga apps. Paano mag-debloat guys magtanggal ng mga unwanted apps na di natin ginagamit. So tara and let's go! What's up guys? This is Parts TV. So guys, dito na tayo sa tutorial natin. So guys, una muna guys ay yung Google natin. Dito lang tayo guys. Ipapakita ko muna yung mga gagamitin natin na application guys. Ito yun guys, si Shizuku, si A-Shell, at si F-Droid, at si Kanta. So yan guys yung mga gagamitin natin pan-debloat ng mga unwanted apps natin dito sa dito sa ating Android phone. Dito sa application natin guys, may mapapansin tayo pag nag-show system tayo, may mga application tayo na hindi naman natin dapat kailangan. So guys, mag-ingat lang tayo sa pag de-debloat ng ating mga Android phone. Pwede ito mag-cause ng boot loop or hindi maayos na pag-restart ng ating phone kapag hindi natin sinearch yung tinatanggal natin na application. Pero dapat search natin muna yung bago natin tanggalin kung safe ba siya or hindi. So disclaimer lang guys para iwas tayo sa guys, sa mga bash. So yun lang po. Then guys, mamimili lang tayo. Kunwari ay sa akin kasi guys, nakapag-debloat na ako dito sa phone ko, kaya ipapakita ko na lang yung process paano mag-debloat, paano i-activate nun si Kanta. So una muna guys, punta tayo dito sa ating Google Chrome. Then download lang muna natin tong si F-Droid guys, F-Droid APK. So yan guys, dito naman dyan yung pinakaunang F-Droid. So yan guys, open lang natin si F-Droid. Pag ganyan guys, yan, hindi pa updated guys yung akin. So ano lang natin, exam natin guys, okay na yan kahit di natin update. Para siyang Play Store, pero ibang Play Store siya guys Di siya maraming games na parang mga tools lang dito guys sa F-Droid. So, ito naman, da-download naman natin dito. Then guys, mahina yung net natin. So, search na lang natin dito sa, ito guys, yung baba, sa right side natin, dito sa baba. Ito, click lang natin itong green na search. Then, ito guys, search lang natin, Kanta. So, yan guys, Kanta. So guys, kaya ganito to yung ating F-Droid kasi hindi natin, update lang natin yung F-Droid natin guys para makita nyo. Update lang muna natin guys kasi hindi siya nasa latest version yung F-Droid. So wait lang natin. So update lang natin guys. So ayan guys, wait, and then ayan, scanning para makita nyo yung itsura ng Kanta. Baka kasi updated din yung Kanta. So update nyo na lang guys, kasi sa akin hindi updated guys So ayan guys, updated na. So and nabitaw na yung mga pictures. Then search lang ulit natin yung Kanta. Tapos ayan guys, then sa akin kasi kahit di ko na i-update kasi napapakinabangan ko naman siya, okay naman siya. Tapos ito guys, yung pangalawang ida-download natin is A-Shell. So ayan guys, download lang natin to sa A-Shell guys kasi mapapakinabangan din natin to para doon ma-open sa settings natin. Then open lang natin tong developers option. Para ma-open pala yun guys yung developers option. Ito na tayo sa about phone. Sa inyo kasi ay ano ba tawag dito, Android version or builders number. So sa akin kasi itong OS version. Yan, para pililito naman dyan. Ayan guys, no need you have already developers option. Sa inyo guys, search nyo na lang kung hindi nyo mahanap. So ayun guys, additional settings, punta lang tayo doon. Then scroll down lang ulit, developers option. Tapos open lang natin to guys yung ating wireless debugging, kasi dyan tayo kukuha ng code para mag-pair. So punta naman tayo dito kay Kanta. So ayan guys, kailangan natin ng Shizuku guys. So bago natin ma-activate yan, kailangan natin ng code. Ito pa pala si Shizuku guys. So ayan, yung apat na apps na gagamitin natin. Punta na tayo sa Play Store guys. So ayan guys, punta na tayo dito. Then type lang natin Shizuku. Libre lang naman po to si Shizuku. Then open lang natin guys. Then start pairing guys. Diba na-open ko na guys yung dito sa ating wireless debugging.
Then, ito na guys. Blur lang natin to, yung background. Then, punta lang tayo dito sa ating wireless debugging. Then, pair lang natin yung code. Pair with code. So, ayan guys, tandaan lang natin to guys ha. Ililito na yan. Basta ito muna, pairing muna tayo. Pairing. So, ayan guys. Then, ito guys. Sa atin, na mga MIUI, may magno-notify na ganito. Switch notification from siguro. Sa iba kasi meron guys eh. So, ayan guys. Dito po muna tayo sa ating pairing muna natin guys. Pair natin siya. Pair. So, pair natin. Pairing. Then, ayan po guys. Pag andito na siya, searching, then punta na tayo dun uli sa ating wireless debugging. So ayun guys, sa-type natin to 354925. Punta na tayo dito sa taas ng ating notification. Then, ano uli yun? Check natin 354925. 354925. Okay. Then, okay na yan guys. Naka-pairing successful na. Then, iwan na natin yan. Punta tayo kay Shizuku guys. Then, start lang natin guys. Start lang natin. Then, okay na yan guys. Then, authorize lang natin yung application dito. Click lang natin yung authorize application. Then, open lang natin tong Kanta. Yan guys. Back na tayo. Then, punta tayo dito kay Kanta. So, ayan guys, pwede na tayo mag-deload ng ating mga ano dito guys, mga unwanted na hindi natin ma-delete. Yung ano lang guys, yung naka-disable lang siya pero gusto natin siya tanggalin. Hindi naman kasi natin ginagamit. Then, hanap lang tayo ng application na hindi natin nagagamit. Basta yung hindi nagagamit guys, wag yung sa system guys. May nakalagay naman dyan na system. Pero minsan may system na hindi naman talaga mahalaga pero kailangan natin tanggalin. Katulad nito, AI video generator. Itong AI video generator na to guys, hindi naman napapakinabangan guys. So try natin tanggalin. Then select lang natin. Then click lang natin yung nasa baba na delete, yung parang icon na delete dito sa pinakababa ng ating phone. Then delete lang natin. Uninstall na yan. Kasi nandun siya sa pinaka system, hindi ko siya ma-delete kanina. So, kung gusto naman natin siya ibalik. So, yun guys, dito po sa ating upper right side. So, guys, dito po natin makikita yung mga ating mga na-delete na unwanted apps na hindi naman natin kailangan. So, kung gusto lang natin i-restore uli yan, click lang natin uli itong mga to. Then, hit lang natin itong lumitaw na green button dito para ma-download uli. Papasok uli yan, auto-install guys. Then, okay na yun guys. So, okay na yun siguro guys. Napakadali lang naman ang ating tutorial for today's video. So, guys, kung hindi ka pa naka-follow o subscribe dito sa aking YouTube channel, so, follow mo na and subscribe mo na and hit the notification bell para update ka sa mga ano natin, bagong uploads. So, yun lang guys. This is Parts TV and peace!